Ang target na haba ng pagsasalita ay 10 minuto o humigit kumulang 1,300 hanggang 1,500 salita sa bilis ng pagbabalita. Kung ikaw ay nakatira saan man sa Hilagang Luzon, Gitnang Luzon, o sa baybayin ng kanlurang dagat, makinig kang mabuti. Ang Tropical Storm Maymay, na kilala rin sa internasyonal na pangalang Kujira, ay napanatili ang kanyang lakas sa karagatan sa kanluran ng La Union. Mabagal ang galaw nito, kaya ang dalang mabigat na ulan, mataas na hampas ng alon, at nakapaminsalang hangin ay mas matagal na mananatili sa kalupaan kumpara sa mabilis na bagyo. Inaasahan ang pagtama nito sa lupa ngayong hapon o ngayong gabi sa mga baybayin ng Ilocos Sur o La Union. Kung iniisip mong ligtas ka dahil nasa labas ka ng direktang daanan ng bagyo, mag-isip kang muli. Ang paligid ng bagyong ito, kasama ang pinalakas na habagat, ay nagdadala ng malalakas na hangin sa halos buong bansa, mula Luzon hanggang sa ilang bahagi ng Mindanao. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman mula sa Tropical Cyclone Bulletin No. 4 upang mapanatiling ligtas ang iyong pamilya at ari-arian sa oras na ito. Hatiin natin ang pinakabagong ulat ngayong ika-7 ng umaga. Ang gitna ng Tropical Storm Maymay ay tinatayang nasa 170 kilometro sa kanluran ng Bacnotan, La Union batay sa lahat ng available na datos. Ang eksaktong kinaroroonan nito ay nasa 17.0 degrees north, 118.8 degrees east. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna, at may pagbugsong umaabot sa 80 kilometro bawat oras, at gitnang presyon na 978 hectopascals. Ang nagpapabigat sa banta ng Maymay sa ngayon ay ang mabagal nitong paggalaw pakanluran. Ang mga mabagal na bagyo ay kilalang nagbubuhos ng napakasaganang ulan sa isang lugar, na mabilis na nagpapataas ng panganib ng baha at pagguho ng lupa. Bukod dito, ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 180 kilometro mula sa gitna ng bagyo. Hindi mo kailangang matamaan ng direkta upang maramdaman ang matinding epekto nito. Nakataas ang mga tropical cyclone wind signals, at dapat kang kumuha agad ng pag-ingat kung kabilang ang iyong lugar. Ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ay nakataas ngayon sa mga lugar na inaasahang makararanas ng hanging may lakas na 62 hanggang 88 kilometro bawat oras sa loob ng susunod na 24 oras. Ang mga hangin ito ay nagdudulot ng maliit hanggang katamtamang banta sa buhay at ari-arian. Maghanda sa posibleng pagkasira ng mga magagaan na istruktura, pagkatanggal ng bubong ng mga bahay, at pagkabagsak ng mga puno o linya ng kuryente. Sa Luzon, sakop ng Signal No. 2 ang gitna at timog na bahagi ng Ilocos Sur. Kabilang dito ang Gregorio del Pilar, Magsingal, San Esteban, Banayoyo, Cervantes, Burgos, Lungsod ng Candon, Santa Lucia, Santiago, San Vicente, Santa Catalina, Lidlida, Nagbukel, Suyo, Sigay, San Ildefonso, Galimuyod, Quirino, Lungsod ng Vigan, San Emilio, Cauayan, Alilem, San Juan, Santa, Bantay, Santo Domingo, Subpon, Tagudin, Santa Cruz, Santa Maria, Narvacan, at Salcedo. Nakataas din ang Signal No. 2 sa hilaga at gitnang bahagi ng La Union, na sakop ang Luna, Caba, Santol, Bawang, Lungsod ng San Fernando, San Juan, Bagulin, Aringay, Bangar, San Gabriel, Burgos, Nagilian, Bacnotan, Sudipen, at Balawan. Sa Pangasinan, ang hilagang kanlurang bahagi ay nasa ilalim ng Signal No. 2, partikular ang mga bayan ng Anda, Bolinao, at Bani. Sa Abra, sakop ng Signal No. 2 ang timog kanlurang bahagi, kabilang ang Manabo, Pidigan, Langiden, Luba, Bolini, Salapadan, Buklok, Tubo, Villaviciosa, Pilar, Penarubia, San Isidro, San Quintin, Bangid, at Bukay. Sa Mountain Province, ang kanlurang bahagi ay nasa ilalim ng Signal No. 2 na sakop ang Besao at Tadyan. At sa Benguet, sakop ng Signal No. 2 ang hilagang kanlurang bahagi, partikular ang Mangkayan, Kapangan, Kibungan, Sablan, at Bacon. Samantala, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa mga lugar na inaasahang makararanas ng hanging may lakas na 39 hanggang 61 kilometro bawat oras sa loob ng 36 oras. Ang mga hangin ito ay nagdudulot ng kaunti o maliit na banta sa buhay at ari-arian. Sa Luzon, sakop ng Signal No. 1 ang Ilocos Norte, ang natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, ang natitirang bahagi ng Abra, Kalinga, ang natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, ang natitirang bahagi ng Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, at Nueva Vizcaya.
Sakop din ang Signal Number 1 ang hilagang bahagi ng Zambales, kabilang ang Candelaria, Santa Cruz, Masinloc at Palawig. Sakop nito ang hilagang bahagi ng Tarlac, kabilang ang Mayantoc, San Clemente, Camiling, Santa Ignacia, Gerona, Paniqui, Moncada, San Manuel, Anao, Ramos at Pura. Sakop nito ang hilagang bahagi ng Nueva Ecija, kabilang ang Caranglan, Lupao, Cuyapo, Talugtog, Nampikuan, Gimba, Science City of Munoz, lungsod ng San Jose at Pantabangan. At panghuli, sakop ng Signal Number 1 ang Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora, partikular ang Dilasag, Kasiguran, Dinalungan at Dipakulaw. Tandaan na ang hangin sa iyong lokal na lugar ay maaaring mas malakas pa sa mga baybayin at kabundukan, habang ang mga lugar na nakatago sa hangin ay maaaring makaranas ng mas mahinang pagbugso. Kahit na ang iyong lugar ay wala sa listahan ng wine signal, huwag magkumpiyansa. Ang habagat kasama ang gilid ng bagyong Maymay ay magdadala ng malalakas na pagbugso ng hangin sa malawak na bahagi ng bansa. Ngayong araw, ang malalakas na hangin ay makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, pati na rin sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Camiguin, Lanao del Norte, Sarangani, Davao Occidental, at Davao Oriental. Sa mga susunod na araw, bukas August 6 at sa Biyernes August 7, ang mga pagbugsong ito ay lalong lalawak sa halos buong bansa. Para sa ating mga pamayanan sa baybayin at mga mangingisda, ang kalagayan ng karagatan sa susunod na 24 oras ay napakadelikado. Napakalakas na alon na umaabot sa 4.5 meters ang forecast sa mga baybayin ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Napakadelikado ng paglayag para sa lahat ng uri ng sasakyang dagat. Ang lahat ng mangingisda at barko sa mga lugar na ito ay dapat manatili sa daungan. Kung ikaw ay pumapaotot sa dagat, maghanap agad ng ligtas na masisilungan hanggang sa kumalma ang hangin at alon. Malalakas na alon na hanggang 3.5 meters ang inaasahan sa baybayin ng Zambales, pati na sa silangang baybayin ng Bataan at Lubang Island. Ang alon na hanggang 3.0 meters naman ay forecast sa hilagang baybayin ng Batanes, silangang baybayin ng Timog Ilocos Norte, at silangang baybayin ng Davao Oriental. Ang mga maliliit na sasakyang dagat tulad ng mga motorbangka ay mahigpit na pinapayuhang huwag munang pumalaot. Katamtaman hanggang sa malalakas na alon na umaabot sa 2.5 meters ang makakaapekto sa natitirang baybayin ng Ilocos Norte, silangang baybayin ng Batanes, Mainland Cagayan, Isabela, Hilagang Aurora, Polillo Islands. Hilagang baybayin ng Camarines Norte at Camarines Sur, Hilaga at silangang baybayin ng Catanduanes, Hilaga at kanlurang baybayin ng Calamian Islands, at kanlurang baybayin ng Occidental Mindoro at Hilagang Palawan. Bukod dito, ang mga alon na hanggang 2.0 meters ay makakaapekto sa natitirang baybayin ng Batanes, Mainland Cagayan, Aurora, Babuyan Islands, Hilagang baybayin ng Polillo Islands, Hilagang Samar, silangang baybayin ng Romblon, Albay Sorsogon. Silangang Samar, Dinagat Islands, Siargao Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, Timog baybayin ng Davao Oriental, Timog silangang baybayin ng Davao Occidental, Kanluran at Timog baybayin ng Masbate, Timog baybayin ng Oriental Mindoro at Timog Leyte. Kanlurang baybayin ng Kaluya Islands, Hilaga at kanlurang baybayin ng Surigao del Norte at Kalayaan Islands. Ang mga naglalayag gamit ang motorbangka at maliliit na bangka ay pinapayuhang mag-ingat at iwasan ang pumalaot kung posible. Narito ang pangkalahatang direksyon at lakas ng bagyong Maymay. Inaasahang gagalaw ang Maymay patungong silangan at magtatama sa kalupaan ng Ilocos Sur o La Union ngayong hapon o ngayong gabi. Pagkatapos maglandfall, tatahakin nito ang kalupaan ng Hilaga at gitnang Luzon hanggang bukas, August 6. Pananatilihin ng Maymay ang lakas nito bilang tropical storm habang lumalapit sa kalupaan. Ngunit pagkatapos tumama sa lupa at makatagpo ang mga kabundukan, hihina ito at magiging tropical depression bukas ng umaga at maaaring maging low pressure area na lamang bukas ng hapon o gabi. Dapat bigyang diin na ang mabigat na ulan at malakas na hangin ay maaari pa ring maranasan sa mga lugar na nasa labas ng landfall point at labas ng forecast cone. Ang mismong daanan ng bagyo ay maaari pa ring magbago. Kung ikaw ay nakatira sa mga mababang lugar na madaling bahain, malapit sa mga ilog, o sa mga dalisdis ng bundok na delikado sa landslide, tapusin na ang iyong mga paghahanda ngayon. Isilong at itali ang mga gamit sa labas ng bahay, i-charge ang mga mahahalagang kagamitan, maghanda ng emergency supply, at makinig sa inyong lokal na pamahalaan para sa mga payo ukol sa paglikas.
Patuloy naming babantayan ang Tropical Storm Maymay. Manatiling ligtas, maging updated, at mag-ingat ang lahat.